a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're right there beside me. Nothing will I fear as long as you are near. So please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side. I will love you to the end, to the end. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path, and a light unto my path. You're the light unto my path. Magandang umaga po sa bawat isa. Happy New Year din po, Happy New Year. Ayan. I hope na ang bawat isa po sa atin, kasama po ng ating mga pamilya, ay nag-enjoy at napagpala sa pagpasok po ng bagong taon. Ayan. Sige nga po, sino po ang pinagpala sa inyo? Type nyo nga po dyan sa atin pong comment section. Shine. Ayan, no? Kasi kapag tayo po ay pinagpapala, tayo ay patuloy na nagniningning, ano po. Ayan. So maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa araw na ito sa atin pong prayer works. Ako po si Sister Fatima Vega. Ano po? At salamat pong muli at binigyan niyo po ng panahon ang atin pong prayer works na ito. Bago nga po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Ayan, maraming pong salamat, Ama, sa araw na to. Salamat, O Diyos, sa presensya mo, O Lord God. Thank you, Lord God, that indeed you have promised us, Lord God, na 2 or 3 gathered in your name, you are with them, Panginoon. Lord, indeed, you are with us, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon. And we welcome you. We welcome your presence, O Lord, at this hour, O Lord God. Saan man pong lugar kami naroroon, Panginoon, magkakasama kami, Lord, through the use, O Lord God, and the power of the internet, Panginoon, nagkakasama-sama po kami, O God, online, Lord. Marami pong salamat. And we pray, Panginoon, O God, that the same power, Panginoon, who raised Jesus from the dead, O Lord God, the power of the Holy Spirit, O Lord God, ang siyang patuloy po, Panginoon, na manguna po sa amin ngayong oras na to, sa aming pong pananalangin, sa amin po, Panginoon, O God, pag-aaral ngayon, O Lord God. Let your Holy Spirit, O Lord God, guide us
Yes, O Holy Spirit, be the one to teach us today. And Lord, we commit to you everything, Panginoon, O God, na nakikita mo po, Panginoon, na maaaring humadlang sa amin pong pananalangin ngayon. Dalangin po namin, O Diyos, na ito po, Panginoon, na maaari inyo po, Panginoong, tanggalin sa pangalan ni Jesus. Anumang mga worries, Panginoon, na meron po kami sa amin pong isipan, sa aming puso, Panginoon, na maaaring makahadlang sa aming pakikinig ng iyong salita. Panginoon, sa amin po, Panginoong pananalangin. O Diyos, dalangin namin, O God, tanggalin mo po ito. At hayaan mo, Panginoon, O God, na maging malinis, Panginoon, maging kaaya-aya po, Panginoon, ang laman ng aming pong puso, Panginoon, O Lord God. Lord, at anuman, Panginoong Diyos, ang kalooban mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin, ito po, Panginoon, ang siyang maganap, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong makapangyarihan, ng iyong salita. Lord, salamat po. Once again, we welcome you, O Holy Spirit. Come and do as you please in each and everyone's lives today, O Lord God. At this hour, O Lord, in this prayer works, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Ayan, so again, Happy New Year po sa bawat isa. Ayan, sige po. Bago po tayo magtuloy-tuloy, ayan, I hope nakikita niyo po sa inyong mga screen, ano po, ang isa pong picture. Ano? At alam ko po ang bawat isa sa atin ay familiar na sa bagay na ito. Ito ay isang bagay na talaga nga naman po ano, pagpasok ng taon ay talagang inaasam natin na meron tayo dapat nito. Hindi po ito nawawala sa atin. Di ba po? Ayan. Type nyo nga po sa comment section ano yung nakita nyo. Sige nga po mag-engage kayo. Galaw-galaw, galaw-galaw. Para hindi po tayo makatulog. Ano po? Lalo na po ngayon, medyo malamig ang panahon. Masarap matulog. Ano po? Ayan. So ano po yung ating nakita sa picture po na naka-flash sa ating pong screen? Yan nga po ay isang planner. Ano po? At ang planner po na yan ay tunay nga, di ba sabi ko nga po, no, in every new year sa pagpasok ng taon, yan po yung bagay na hindi po nawawala po sa atin. Hindi po ba? Ayan, kung wala pa po kayo, dapat meron na po tayo niyan. Kasi di ba nga po, dyan po natin nilalagay yung ating mga goals, yung ating mga plans, yung ating pong mga ano ba, mga kung ano-ano pong goal. May travel goals, financial goals, ano ba yung mga goals na yan, ano? Na talaga nga naman ipinapanalangin din natin. Kaakibat ng pananalangin, minsan inilalagay din natin dyan, di ba, yung ating prayer list, yung ating prayer request, mga bagay na gusto natin na itinataas natin sa Diyos, hindi ba? Nilalagay natin sa ating mga planner. Ayan. And I hope sa napakaraming bagay na po na naisulat natin sa ating mga planner, I hope ito pong bagay na ito ay hindi po mawawala. Ito po ay wag sanang mawala. Ano? At maging priority po natin. Ano po yun? Sabi po dyan, naka-flash po sa inyong screen. Our prayer time for pastors or for our pastors and for our leaders. Sabi po dyan, prayer time for my pastors and leaders, God's anointed servants. Yan. I intentionally put there my, para po talagang embrace natin, akin yan. Magpe-pray ako para sa aking pastor. Pananalangin ko ang aking leader. Ano po? So, ayan. So, I hope, kung wala pa po yan sa checklist ninyo, I hope after this prayer works, ano po, ilagay nyo na po. Mag-decide na po tayo. Ilagay po natin. No, para hindi po natin makalimutan. And it will be part of our plan. Ayan. So, sabi nga po sa ating text for today, I hope your Bible is with you na po. Sabi po, in Numbers 12 verse 6, NIV version, he said, listen to my words. When there is a prophet among you, I, the Lord, reveal myself to them in visions.
I speak to them in dreams. And then in Amos 3 verse 7, NIV version din po, ang sabi po, surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his, kanino po? To his servants, the prophets. Ayan. So sabi po doon, to whom does the Lord reveals his plans and visions? To his anointed servants. And that includes our pastors, our leaders. Ano po, sa kanila po ibinibigay ni Lord yung vision ng church, yung vision ng group mo, ng LPAT group, ano po. So, yung mga plano na dapat maisakatuparan, ayan, through them. And that is why we should really be praying for our God's anointed servant. Ano po? Yan po ang ating topic ngayong araw na ito. To pray for our God's anointed servant. Ayan. Sabi po sa big idea, ang big idea nga po ng topic na ito ay napakaganda po. Sige po, let me read this to you. Sabi po doon, God reveals His vision to His anointed servants. Sabi po dito, let us uphold them in prayer for them to continually hear and receive God's vision for the church and for us. Ang sabi doon, let us uphold them in prayer. I-embrace po natin ito, no? That we will indeed uphold our leaders, our pastors in prayer. Let me just quote po from the book of John Maxwell. Ito po yung sinabi niya. The book is entitled Partners in Prayer. It says there, sabi po dun sa book, when someone behind the scene partners in prayer with one God's frontline servant, awesome things happen. Amen? Ang ganda po, di ba? Ang ganda ng sinabi doon. When someone behind the scenes partners in prayer with one God's frontline servant, awesome things happen. Di ba po? Now, this is the question. Do we want or do we desire to see awesome things to happen in our church? Ano po kaya ang sagot natin? I believe that all of us did indeed answered yes to that question. Then, if we indeed answered yes, kung talaga nga pong nais natin, wow, ang ganda nun, awesome things will happen. Awesome things will happen when we partner in prayer with God's frontline. Sino po yun? The pastors. But, ano po ang dapat nga nating gawin for that awesome things to happen? Ang sabi nga po doon, to partner with God's anointed servants in prayer. To pray for them. Yan. This is our part. Actually, this is our important part. In sustaining the vision of the church. Yan. To really pray for our pastors, our leaders. Ayan po. Now, to help us in praying and help us grasp the value of praying for God's anointed servants, let us have these 3 WH questions. Ayan po. In praying for God's anointed servants. Let us answer these 3 WH questions. First question. Ayan. Why? Why should we pray for God's anointed servant? Of course, sabi po, it is because that God told us to do so.
and it pleases Him. Sabi nga po in 1 Timothy 2 verses 1 to 3 NIV version, sabi po doon, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings, all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Sabi po in verse 3, this is good and pleases God our Savior. Diba po? What is that good? What is that pleases the Lord? When we, offer our petitions, our prayers, our intercession, no, and thanksgiving, for all the people. Specifically, sabi dun, indeed, when we pray, we are pleasing the Lord. When we pray. So, indeed, nawa nga po ay i-grasp natin ito. Sabi ko nga po kanina, for us to help us grasp the value of praying, na and be able to please the Lord. This is indeed my prayer, that we may be all be able to grasp the value of prayer. Because why? This pleases the Lord. Ito po ay nakalulugod sa Diyos. And then in Philippians 4 verse 6 ERV version, sabi po doon, don't worry about anything, but pray and ask God for everything you need, always giving thanks for what you have. So, why should we pray for God's anointed servant? Because it is God's will. Ito po ay gusto, ito po ay kalooban ng Diyos, dito po ay makalulugod sa Diyos, no? Because indeed, God tells us so. God tells us to do so, to do pray. Po. Second, answer to our why. Bakit nga ba? Bakit natin sila kailangang ipanalangin? Because our leaders need prayer partners. Ayan. So, kinakailangan po nila ng prayer partners. Ang sabi po doon in Romans 15, verse 30, the Living Bible version, sabi po doon, will you be my prayer partners? For the Lord Jesus Christ's sake and because of your love for me, given to you by the Holy Spirit, pray much with me for my work. Sabi po yan ni Paul sa mga taga-Roma in Romans 15 verse 30 again, ang sabi po doon, will you be my prayer partners? Yan. So, bakit po yung tinanong ni Paul? Kasi nga po, kinakailangan niya. Sabi po doon sa last part, di po ba? Pray much with me for my work. So, why do we pray? Why should we pray for our pastors? Because they need prayer partners. Ayan. So, sa mga nais pong maging prayer partners, sa mga nais pa pong makapanalangin para sa mga pastor, ayan, i-embrace po natin ito, kung nais nyo nga po ring mas lumalim pa sa inyong pananalangin, approach nyo lang po ang intercession ministry kasi kami po, isa-isa po sa amin, may isa-isa po kaming mga pastor na ipinapanalangin. May mga assigned pastors po tayo na ipinapanalangin talaga. And if God is telling you to truly, focus, in praying for our pastors, gusto mo pang mas marami pang malaman ano pa nga bang dapat kong panalangin or gusto mo nang makakasama sa pananalangin, sumama po kayo sa amin sa pananalangin po, doon po sa 6th floor sa prayer room. Yan, mag-e-enjoy po tayong lahat sa pananalangin. Okay.
Okay, yan. So that is the second answer to our why question. Why should we pray? Okay. The third, ano po yung pangatlo? Bakit nga po ba natin kailangan ipanalangin ang ating mga leaders, ang ating mga pastor? Because our leaders, especially our pastors, are also human. They too have their struggles and have their difficulties as much as we do. No? So kung tayo man po ay may mga struggle, kung tayo po ay may mga worries in life, sila rin po nakakaranas din po. That is why we should really be praying for them. Yan, sabi po in Romans 15:30 po ulit. This is a different version naman po. But sabi po doon, it's based on NIV version. Sabi po doon, I urge you, brothers and sisters. So, I highlighted that word urge, kasi may bigat po talaga na ibig sabihin may bigat po talaga ito na sinasabi ni Paul. I urge you, brothers and sisters, kumbaga hinihikayat niya po talaga kung sino man po yung kinakausap niya rito, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Ayan. So, when we pray pala for our pastors, when we pray for the struggles of others, di ba po, we are joining them sa kanila pong mga pinagdaraanan, so kung napakabigat man po ng yoke na yon, napasan-pasan nila, when we pray for them, then mas gagaan, kasi meron na siyang kabahagi. Someone is praying for him. Ang ganda po, di ba? Ang sabi doon ni Paul, join me in my struggle by praying for me. Ayan. So, even pastors, even leaders, they have struggles in their lives, in their ministry, di po ba? So, mga struggles po sila. That is why we should really be praying for them. So, that is the answer, to our why question. Why should we pray for? Then, the fourth one. Because as Christians, prayer is an integral. When we say integral po, it means necessary to make a whole complete, essential, or fundamental. So, prayer is an integral part of our lives. Kung hihimay-himayin po natin yung ibig sabihin ng integral, palitan po natin ng kanya pong ang meaning, ang sabi po doon, kung papalitan po natin, prayer is a fundamental, is an essential, part of my life, of our lives. Ayan. And ito po yung gandang ibig sabihin po ng integral. To make one complete. Necessary to make one complete. Ibig sabihin po, kapag tayo po ay kulang sa pananalangin, malamang sa malamang, incomplete po ang ating buhay, ang ating pong buhay Kristiyano, because as Christians, prayer is an integral part of our lives. This is not just our lifeline. Hindi lamang po ito lifeline natin. When we say lifeline, ito po yung SOS, ito po yung 911, na kung kapag meron nang nangyari, tsaka lang po tayo tatawag. Hindi po ganun ang pananalangin. Sabi nga po dun sa meaning ng lifeline, it's a thing on which someone or something depends on, or which provides a means of escape from a difficult situation. Yun daw po yung lifeline.
And prayer indeed should not be our lifeline. Hindi po siya dapat yung kung hirap na tayo, saka lamang tayo tatakbo sa Panginoon. Ano po? But it should be our life. It is our life. Ano? Prayer is our life as a Christian. Ito ay buhay natin. Ano po? Why? Sabi nga po, meron akong naalala, ano po ang sabi doon, worship should be your lifestyle. Worship to God. No? Yung pagsamba sa Diyos ay atin pong lifestyle. At isa sa paraan ng pagsamba sa Diyos ay ang atin pong pananalangin. Ano po? Kaya nga po, indeed, tama nga po yun na prayer is our life. Ano po? Enable for us to please the Lord. Kaya nga po sabi dun sa una natin pong verse, ano? Sabi dun, it pleases the Lord. When we pray, it pleases the Lord. Ayan. So tatandaan po natin ha, prayer is not our lifeline. It is our life. Yeah. The second WH question. So first, the why. Now, the who. Ayan. So, yun sila po yung pinag-uusapan po natin kanina pa. Who should we be praying for? Ano? Of course, yung mga leaders po natin, the God's anointed servant. Yan po ay, of course, yung iba pa pong tao na maaari nating alam natin na nangangailangan, na po, panalangin po natin sila. At sabi ko nga po, nung umpisa pa lamang, I hope na talagang isama po natin sa ating pong plano ang pananalangin, ang pagsuporta sa ating pong mga pastor sa pamamagitan po ng pananalangin. Sabi po in 1 Timothy 2 verses 1 to 3, ano po, doon na lang po tayo sa verse 2 mag-umpisa. For kings and all those in authority. Pinasa na po natin ito kanina. Sabi doon, okay, so I urge, sige po, balikan na lang natin para mas ma-chupa natin, no? Mas maintindihan natin at maalala natin. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority. Ayan. So, sabi doon, and all those in authority. So, lahat ng may katungkulan. So, kung sino man po yung mga pinapaalala sa atin ng Diyos na may katungkulan, panalangin po natin sila. Mga leaders. Ano po. So, in our church, they are the anointed servants of God. They are our pastors, our leader, our sino man po yung nasa or sino man po yung namumuno po sa atin. Ano po. And we may also include praying for the leaders of our nation, the leaders in our workplace. Huwag po natin kalilimutan, yung lalo na po yung mga may boss dyan. Ano po, mabuti man or hindi mabuti ang pakikitungo ng boss mo, panalangin mo. So, we should be praying for them. And isa po yung tip ko po sa inyo, no, para parang dart, no, na sure na talagang kapag tayo po ay nananalangin ay talagang may target po tayo. Let us have a list. Ano po, magkaroon po sana tayo ng list. Sana po ay isa sa mga nasa listahan po natin na mga, no, ay yung ating po mga pastor. Sino-sino po? Si Pastor Leo, si Pastor Sherwin, Pastor Benson, sino pa po sila? Hindi ko na po kailangang isa-isahin, ano po. So, I hope everyone, ano po, will, truly have a list of our leaders, our pastors, so that we should be able to pray for them. All, ano po, and we should be able to partner with them through our prayers. Ayan. So, the last WH, what to pray for the servants of God.
Ayan. So, dito na po tayo ngayon mag-uumpisa ng ating pong pananalangin. Alam niyo po, napakaganda po nung first WH, ano po. Sabi nga dun kanina, to help us in praying, no po, or help us grasp. Ito pong mga WH questions na to, may this indeed help us grasp the value of praying for God's anointed servant. Sabi po dun sa, di ba, yung una po nating WH question, why? My prayer is that indeed, no, may we all be able to grasp yung reason, bakit nga ba tayo nananalangin? Bakit ko nga ba ipapanalangin si pastor? Bakit ko nga ba ipapanalangin si leader? Bakit ko ba ipapanalangin si boss? Bakit ko ipapanalangin ang aming senior pastor? Kung talaga nga pong i-grasp natin, no, i-embrace natin yung reason why we should be praying for our God's anointed servant. No po, later on, balikan po natin, no, yung why na yan. No? Meditate natin kay Lord, no, or meditate natin, and so that we will all be able to grasp yung value, yung kahalagahan ng pananalangin para po sa ating mga pastor at sa atin pong mga pinuno sa church. Ayan. Of course, sabi ko nga po kanina, pwede po namang marami pa rin naman tayong ipanalangin. But, yun, huwag po natin kakalimutan na ipanalangin, maging parte po ng ating pananalangin, ang pananalangin po sa ating mga pastor. Ayan. So, now, we will start praying na po. Ayan. I hope na nakikita nyo na po sa inyong screen ang ating pong mga ipapanalangin. What to pray for the servant of God. No? For the anointed servant of God. Servants of God. Number 1, we should be praying for their personal needs. Baka po may nalalaman kayo na personal na pangangailangan ng inyong pong district pastor. Manalangin niyo po ito ngayon. Family needs. Should also be praying for that. And then, spiritual needs. Kasi sabi ko nga po kanina, di po ba, sabi po dun sa first WH, why we should be praying for them? Because they are still human. Sila man, hindi po sila exempted, sa mga pangangailangan. Okay. Then their needs for the ministry. Then we should also be praying for that they may have the joy, no, hindi po mawala yung joy ng paglilingkod sa Panginoon. Yung pong kaligayahan sa paglilingkod sa Panginoon. And then faithfulness and integrity in serving the Lord, diligence in studying God's Word, of course, sensitivity with the Holy Spirit to hear and see God's vision clearly. Ang mga yan, ipanalangin po natin. Sige po, mag-umpisa na po tayong manalangin. First of all, lahin po natin ang ating mga puso. Na ipasaliksik po natin sa Panginoon ito. Yes, Lord, maraming pong salamat sa araw na to, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagkat, Panginoon, binigyan mo kami, Lord, ng napakagandang biyaya. Ang biyaya, Panginoon, O Diyos, ng kami, Panginoon Ama, ay makakalapit sa iyo, O God, directly, anytime, anywhere, Panginoon. At dito sa aming bansa, O God, ay
kami, Lord God, ay may kalayaan na manalangin. Maraming pong salamat. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin, O God, upang patuloy kaming lumalim, O God, sa area na to. Yes, Lord, we pray, Panginoon, that may you search our hearts, Lord. Know our anxious thoughts, O God, and see if there's any offensive way in us. Lord, patuloy naming itinataas ang aming mga puso sa iyo. Ang mga alalahanin namin, ang mga worries, Panginoon, na dala ng aming mga pangangailangan, itinataas po namin ito sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, O God, na kami, O Diyos, ay makapanalangin, O Diyos, ng malayang-malaya. Malaya against these worries in life. Malaya, Panginoon, against, Lord God, sa kawalan ng pagpapatawad. Yes, O Lord, maaaring mayroon po sa amin, Ama, na nagsastruggle, O Diyos, sa pagpapatawad, O Diyos. At huwag mong hayaan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God, na yung unforgiveness po sa aming mga puso, Panginoon, ay makahadlang. Bagkus, Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo ang aming puso, ang aming isip, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Banal na Espiritu, na mai-release po namin ang kapatawarang ito sa tao, Panginoon, O God, na matagal na po namin, Panginoon, or maaaring matagal na nga po, Panginoon, na nasa puso, Panginoon, at binibitbit, Panginoon. At Lord, hindi ito, Panginoon, nagdudulot, Panginoon, ng maganda sa amin. Dalangin namin, huwag mong hayaan, O Diyos, na makahadlang ito sa aming pananalangin. Madalangin din po namin, O Diyos, sa oras na to, Panginoon, ang mga prayer items po na ito, Diyos, ay na para sa amin pong mga pastor, sa amin pong mga leaders, Panginoon, na inilagay mo sa iglesia ng RCMI. Sa iglesia ng RCMI, Panginoon, na siyang ikaw, Panginoon, hindi daw nagtayo. Dalangin namin, O God, ang kanilang mga personal na pangangailangan, O Diyos. Lord God, be it emotional needs, O God, physical needs, or financial needs po nila, Panginoon, na personal, Panginoon. Hindi po namin batid ang pangangailangan nila ng aming mga pastor. Hindi namin batid, Panginoon, specifically, Lord, ano-ano ang mga ito. But Lord, ikaw ang nakaalam. At ikaw, Panginoong Diyos, na siyang mabuti, Panginoon, you who is our Jehovah Jireh, Panginoon, ang siyang tapat na magpo-provide ng mga ito. Panginoon, indeed, O Lord God, ikaw po, Panginoon, ang tumatagpo sa pangangailangan ng bawat pastor po, Panginoon, ng RCMI, at maging, Panginoon, ng iba pa pong mga pastor, O God, na maaaring sa oras na to, Ama, ay nangangailangan. Siya, Panginoon Diyos, na maaabot, Panginoon, ng online service na to. Siya na nangangailangan ngayon. Lord, I pray in the mighty name of Jesus Christ, that indeed, O God, Panginoon, our Jehovah Jireh, Panginoon, ito ang kanila po, Panginoon, makatagpo, Panginoon. Indeed, O God, as they meet you, our Jehovah Jireh, Lord, ikaw rin, O Diyos, ang magmi-meet ng kanila pong mga pangangailangan. Thank you, Lord, sa buhay ng aming mga pastor. Salamat, Lord, sa kanilang pagpapagal, sa kanila po, Panginoong, pananalangin sa amin. Salamat, Lord, sa bawat sakripisyo po, Panginoon, na kanila po, Panginoong, ginagawa, Panginoon, para sa ministry. Dalangin namin, O Diyos, ikaw ang magbalik ng bawat isang ito sa kanila, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Dalangin din po namin, O Diyos, ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ng pangangailangan ng kanilang maring kapatid, ng kanilang gulang, ng kanila po, Panginoon. Anak, O Diyos, Lord, dalangin namin, O God, ikaw ang patuloy, Lord God, na mag-meet din po, Panginoon,
pangangailangan po nila sa kanilang pamilya. Lord, O God, that need for unity in the family, indeed, O God, it's you who will provide, O God. In Jesus' name, you will provide them, you will give them, oh God, the unity, Lord, to serve you wholeheartedly, Panginoon. To serve you, oh Lord God, with all their might and with all their strength through the power of the Holy Spirit. Yes, oh God, in the name of Jesus Christ, oh Lord. Na Lord, ang bawat pamilya ng aming pastor, Panginoon, they will all be able, Lord God, to serve you as one family, Panginoon. United, O Lord God, in one goal, and that is, Lord God, to bring glory to you, Lord. Ngayon din na madalangin po namin, Ama, ang patuloy na, Lord God, yung kanila pong mga spiritual needs. Panginoon, indeed, O God, ikaw po, Panginoon, ang source, Panginoon, ng kanilang, ng power po, Panginoon, ng source, Panginoon, ng kanila po, Panginoong, kalakasan, O God, spiritually, Panginoon. And indeed, Panginoon, ikaw po ang siyang kakatagpo, Panginoon, sa kanilang mga spiritual na pangangailangan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang kakatagpo, Panginoon, sa kanilang kauhawan, Panginoon, sa kanilang kagutuman, O God, spiritually, O Lord God, in Jesus' name, And I pray that, Lord, indeed, may they continually, O Lord God, our pastors, our leaders, Panginoon, may they continually, O Lord God, be thirsty, O Lord God, be hungry of you, O Lord God. As they continue, Lord God, to do the ministry, Panginoon, they will go continually hungry, continually thirsty, O Lord God, of you, O Lord, in Jesus' name, O God. Kauhawan sa iyong salita, kauhawan, Panginoon, sa iyong pagkilos, Panginoon, kauhawan, Panginoon, at kagutuman, Panginoon, Ama, sa mga miracles mo, Panginoon. Ito yung hahangarin, Panginoon, ng bawat pastor. Ito po ang hahangarin, Ama, ng bawat leader po namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. And Lord, for their physical needs, Panginoon, para sa kanilang ministry, Panginoon, ikaw din, Ama, ang magpo-provide nito, Lord God. Because, Lord, indeed, you are our Jehovah Jireh. You are our provider, Lord God. Our great provider, Lord God, who provides all our needs, Panginoon. All the needs, O Lord God, of our pastors, indeed, O God, you will provide. For those pastors, Panginoon, na maybe, Panginoon, nangangailangan po ng kagalingan sa oras na to. O Ama, sa pangalan ni Jesus, Tunay nga, Panginoong Diyos, ikaw ang aming dakilang manggagamot, at indeed walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang humihipo ngayon, Ama, sa parte ng katawan ng aming pastor, Panginoon, na kinakailangan, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon. Ito'y inyong inihipo, Panginoon, Ama, ang parte ng kanyang katawan, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan, Panginoong Diyos, ay inyong hinihipo ngayon, Ama. You are touching it, Lord God, and as you touch it, O Lord God, in the name of Jesus Christ, healing is upon him in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, healing is upon our pastor, upon our leader, Panginoon, who needs healing, Panginoon. Lord, truly, Lord God, ikaw ang siyang aming dakilang manggagamot, Ama, na siyang patuloy, Ama, na magpo-provide, Panginoon, ng healing, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, sa aming mga pastor, sa aming mga leaders, Panginoon, na may mga iniindang karamdaman po ngayon. Ama, maraming pong salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa pagbibigay mo, Panginoon, ng pagkakataon sa aming mga pastor to serve you, O Lord God. We pray, Panginoon, that indeed may they continually, Lord God, serve you, Lord God, with joy in their hearts, O God, being faithful, Lord God, and having that integrity in them, Panginoon, O God. Lord, hindi ito mapapabayaan, Panginoon, this integrity, Panginoon, O God. And this joy, O Lord God, in serving you, Lord God, ay patuloy, Ama, na magdudulot, Panginoon, sa kanila, Panginoon, ng
ng another, Panginoon, another power, Panginoon, or another na way, Panginoon, O God, upang ikaw, Panginoon, ay kanila pong mapaglingkuran, Panginoon. Yes, O God, that joy in serving you, O Lord. Indeed, Panginoon, ito ay kanila po, Panginoong ma-felt, Panginoon, as they truly serve you, Lord God, with gladness in their hearts, O God. Lord, hindi sila mauubusan ng kaligayahan, Ama, at ng dahilan, O God, upang maging maligaya sa kanilang paglilingkod. Maraming pong salamat. At patuloy nga po nawa, Panginoon, sa kanila po, Panginoong pagtuturo, patuloy po sila, Panginoong maging diligent, Panginoon, in studying your word, O Lord God. Patuloy po sila, Panginoon, O God, na pagkalooban mo, Ama, ng inyong pong karunungan, Panginoon, sa bawat pag-aaral po nila, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, sa pagpe-prepare po nila ng kanilang mga teachings, O God, let your anointing be upon them. So in that, O Lord God, indeed, Panginoon, yung anointing mo na yon, Lord God, will indeed, Panginoon, cause them, Lord God, all the more to be more diligent, Lord God, in studying your word, O Lord, in studying your word, O God, that they all be able, Lord God, that our pastors, Lord God, in the name of Jesus Christ, they may all be able, Lord God, they will all be able, Lord God, to truly, Lord God, serve you, Lord God, diligently, O Lord God, to serve you, O Lord God, and to deliver, Lord God, the mighty power, O Lord God, of your word, O Lord God, through their teaching, O Lord, as they continually remain, O God, to be diligent in studying your word, O God. Lord, maraming salamat. Nanikit sa lahat, Lord God, dalangin po namin, ikaw po ang patuloy, O Diyos, na magkaloob, Ama, sa kanila, Ama, ng pagkauhaw, Panginoon, sa banal na spirito, sensitivity, Panginoon, sa paggalaw po, Panginoon, at sa pangungusap ng banal na spirito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magkaloob sa kanila nito, sa pangalan ni Jesus, so that, Lord, dalangin maging bukas ang kanilang mga mata, ang kanilang mga tainga, Panginoon, upang marinig ka po nila, Lord God, ng may kalayaan. Marinig nila, Lord, yung plano mo, Panginoon, sa kanilang ministry, O God, at marinig po nila, malaman nila, Lord God, na malinaw, Panginoon, yung vision mo po, Panginoon, para sa kanila po, Panginoon. Assignments, Panginoon, na ibinigay mo sa kanila. Dalangin ko, O Diyos, O God, na ikaw, Panginoon, ang patuloy, O God, na maging anchor po, Panginoon, ng kanilang buhay, O Diyos, ng buhay ng bawat pastor. Ikaw, Panginoong Jesus, ikaw, O banal na spirito, Panginoon, ikaw ang kanilang maging anchor, Lord, O God. Sa'yo lamang po sila, Panginoon, patuloy, Panginoon, na dedepende, Panginoon, hindi sa kanilang lakas, not by their might, not by their power, Lord God, but by your Spirit alone. Marami pong salamat, O Diyos, sa araw na to. O God, patuloy po namin, O God, dinideklara ang katagumpayan, O Diyos, ng araw na to. Maraming salamat pong muli, O Diyos. Kila ka, ikaw ang maitaas, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin, higit sa lahat, Panginoon, sa buhay po, Ama, ng bawat pastor po, Panginoon, na iyong tinawag, Panginoon. Tanging ang pangalan mo, tanging ang iyong Panginoon, O God, pangalan ng siyang mahahayag, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng bawat pastor, Panginoon. Pangalan mo lamang, Panginoon, siyang matataas, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Dalangin ko, O Diyos, ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, muli marami pong salamat sa bawat isa sa inyo pong pagsama sa atin pong prayer works. Good morning pong muli at Happy New Year po. Salamat po!